Second chance. Hindi lahat ng nawala ay tuluyan ng wala. Reflection from the Gospel of Mark, chapter 10. And the scripture says from Mark 10 verse 51 to 52, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na, dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. And in this Mark chapter 10, we will going to talk about the Bartimaeus story. Si Bartimaeus ay isang bulag at namamalimos na lang. Nung dumaan si Jesus, nagsisigaw siya hanggang sa makuha niya ang atensyon ni Jesus kahit sinasaway siya ng madaming tao. And finally, pinatawag siya ni Jesus at tinanong kung ano ang gusto niyang mangyari. Gusto ko pong muling makakita. At sa verse 51 to 52, ang sabi ni Jesus, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. At sa reflection message na ito ay tingnan natin ang kapangyarihan ng salitang muli at kung papaano natin ito maire-relate para sa present situation natin ngayon. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, may nawala na ba sa buhay mo? Yung lahat ng dati na meron ka na naman. May mga bagay ka bang hawak noon, pero ngayon wala na. At minsan naiisip mo, paano kung hindi nangyari yon? Pero paano kung hindi ka pinabayaan, kundi binigyan ka lang ng second chance? Friends, come to think of it. Si Bartimaeus, sa lahat ng bulag na pinagaling ni Jesus, siya lang ang may pangalan. Bartimaeus, anak ni Timeo. Ibig sabihin, hindi siya basta pulubi lang. May identity siya. May pamilya siya. May nakaraan siya. At posibleng dati may buhay siyang buo. May direksyon. May pangalan. Pero ngayon, nasa gilid na lang siya ng daan. Namamalimos. Minsan, ganun tayo. Hindi dahil sa walang kwenta tayo dati, kundi dahil may mas malalim tayong pinanggalingan na nawala sa gitna ng journey natin. Pero, papaano kung when loss becomes protection? And the perfect question is, si Bartimaeus ba ay nabulag o talagang binulag? Minsan sa buhay natin, may mga bagay na nawala. Opportunities, relationships, pangarap, at ang una nating tanong, Lord, bakit mo inalis? Bakit mo kinuha? Pero paano kung hindi lahat ng nawala ay talagang pagkawala? Paano kung protection in disguise pala? Paano kung hindi nawala yon, ay baka mas masasaktan ka lang? Kapatid, pakinggan mo ito. Yes, si Lord ay maaaring may inaalis or kinukuha sa iyo, hindi para saktan ka, kundi para iligtas ka. And based on the scriptures, nang marinig ni Bartimaeus na dumadaan si Jesus, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinatahimik siya ng mga tao, pero lalo pa siyang sumigaw. Hanggang sa tumigil si Jesus. Kapatid, isang sigaw, pwedeng magpahinto sa Panginoon. Hindi dahil sa lakas ng boses mo, kundi sa lalim ng iyong desperation. Kapatid, kagaya ni Bartimaeus na kung kailan nabulag, naging matalas ang kanyang pandinig. Parang tayo rin na kung kailan tayo nawalan,
ay naging mas matalas din ang ating pandinig para marinig natin ng malinaw si Lord. At sinabi ni Jesus, dalhin niyo siya rito. Lumapit siya, tinawag siya, at tinanong siya, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Sumagot siya, Guro, gusto ko pong makakita muli. At sinabi ni Jesus, makakita kang muli. Ang pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. At bigla nakakita siya. Pero hindi doon natapos ang kwento. Sumunod siya kay Jesus. Kapatid, hindi lahat ng gumagaling ay nagbabago ng direksyon. Pero siya, pinili niyang sumunod. At yan ang kapangyarihan ng second chance. Hindi lang para ayusin ang sitwasyon mo, kundi para baguhin ang direksyon mo. Hindi ka binigyan ng second chance para bumalik ka sa dati, kundi para mas mapalapit ka kay Jesus. At akapin mo ang katotohanan ito, kapatid. Isang revelation. Yes, minsan binubulag ka ng Diyos para makakita ka. Oh, dahil hindi lahat ng nawala ay dapat balikan. You were not broken. You were just being redirected. Hindi ka nawalan. Ginising ka lang ng Diyos. Second chance is not comfort. It is a calling. Yes, nakakita kang muli para sumunod kay Jesus. Let us pray. Lord, salamat. Kahit may mga bagay na nawala sa buhay namin, ngayon naiintindihan na namin. Nauunawaan na namin, Lord, na may mas malalim ka palang dahilan at yon ay upang proteksyonan kami sa mas malaking problema at kapahamakan. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil ikaw ay Diyos ng second chance. Salamat dahil kahit may mga bagay na nawala sa aming buhay, hindi ka nawawalan ng kakayahang magbigay ng bagong simula. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo kapag hindi namin naiintindihan ang mga pagkawala at pagbabago sa aming buhay. Bigyan mo kami ng pananampalataya na katulad ni Bartimeus. At kapag dumaan ka sa aming buhay, tulungan mo kaming sumigaw ng may pananampalataya at lumapit ng buong pagtitiwala. Panginoon, kung may mga bagay mang nais mong ibalik sa amin, salamat. At kung may mga bagay namang hindi na dapat bumalik, tulungan mo kaming tanggapin ang mas mabuti at mas magandang plano mo. Thank you, Lord, for the gift of second chance. At sa muli naming pagbabalik, turuan mo kaming sumunod sa kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, tandaan mo ito. Ang second chance ay hindi nagkataon lamang. Ito ay isang imbitasyon sa iyo. Imbitasyon upang lubos na makilala mo si Jesus at sumunod ka sa Kanya. At sa pangalawang pagkakataong ito, huwag mo nang sayangin pa. Kitang-kita mo na ngayon kung kanino ka talaga susunod at yan ay si Jesus. Halika na kapatid, sabay tayo. Amen.